Sa tabay na natin. Saan din yan? Matibay siya. Oo, nandiyan dyan yung mga palawir. Nasaan na pala yung binigay ni... Wala pa eh. Pero kakarating lang daw sa Malabon. Kami ni Kuya Jay. Kakarating Panis na yun. 5 kasi yun. 5 crates. 3 pa lang dumating. May 2 pa. Papanis na yung ano noon, tiko. Meron ba tikoy? Wala, ano lang siya, mga palit lang. O isang buwan, di may amag na yun. Oo. Mga ano lang yun. Palawit daw. Okay, good morning to each and everyone. Good morning. Ready na ba kayong lahat? I am tasked to discuss the PhilHealth or the Philippine Health Insurance Corporation or the National Health Insurance Act that has been passed noong 1995 ng Presidente pa si Fidel B. Ramos. Ayun. So I was asked to present, siguro bigyan nyo lang ako ng mga 15 to 20 minutes para i-discuss what is PhilHealth. So pag sinabi natin PhilHealth, ito yung kinakaltas sa atin sa sahod natin every month na nasa 200 to 300 pesos. Depende sa cut nung sahod. Nagdidepende siya sa kung magkano yung basic salary mo per month. So yung PhilHealth ay batas ng Pilipinas na hindi natin pwedeng iwasan kasi sabi nga sa civil code, no one is It's above the law. excused from knowing the law or Ignorance excuses no one. Ayan yan. Ignorance of the law excuses no one. Kasi pag pinas na yung batas, presumption nun is lahat na is nakakaalam. Lalo na pag nailathala na sa Manila Bulletin, sa Gazette of the Philippines, yung newsletter ng government. Yun, pag nailagay niyo doon, napirmahan na ng presidente at nailathala na, ang responsibility ng tao ng Pilipinas o ng mga tao sa Pilipinas ay basahin ang batas. At hindi nila pwedeng sabihin or hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin alam yung batas. So, kasama doon sa batas na ipinasa noong panahon ni Fidel B. Ramos noong 1995 ay ang National Health Insurance Program, which is tinilaga ang PhilHealth na siya yung mag-ayos, siya yung mag-organize, siya yung mag-collect, siya yung gumawa ng programs para sa mga Pilipino, para sakaling magkasakit or anuman na mga instances na may kinalaman sa kalusugan, sila yung malalapitan ng mga Pilipino. Yung Philippine Health Insurance Corporation. So ang Philippine Health Insurance Corporation or yung PhilHealth, ito ay isang korporasyon. Ibig sabihin nun, may mga tao na nagpapagalaw nito. Isa siyang business, pero siya ay isang government-owned control corporation. Government-controlled media. Government-controlled... So isa siyang GOCC, yung PhilHealth. So sa ngayon, ano ba yung effect sa atin or paano nakaka-apekto sa buhay natin yung PhilHealth? Bilang mga empleyado ng Pinuliapes, every month tayo ay kinakaltasan ng sahod ng 200 to 300 pesos. Depende sa range nung sa bracket nung salary. For example, 10,000, i-multiply mo lang siya sa 2.5%. Yun yung nasa batas ngayon na ipinasa yung amendments sa National Health Insurance Act. Yung 2025 going forward, so ibig sabihin, nagsimula siya last year na ang percentage ng deduction ay basic salary times 2.5%. Ayan, so yun yung ano natin ngayon, yun yung deduction. So kung meron kang 10,000 na sahod, magkano yung ikakaltas sa'yo?
250. 250 pesos. Plus, yung share ng company na 250 din. So yung total na nire-remit ng individual, including employee share and employer share, ay 5%. So yung 5% na yun hinati. For example, ito yung 5%, yung 2.5% from employee, yung 2.5% is from the company or the employer. So mayroon tayong inire-remit sa PhilHealth na 5% monthly. 5% ng sahod natin. So kung mapapansin nyo, yung nire-remit ng Pinaliapes ay times 2 doon sa kung magkano yung kinakaltas. Kasi nga, kasama na din yung employer share. For example, 10,000 yun sa basic. For example, 10,000 yung basic salary, Ang contribution ay ang contribution ng employee ay 250. Contribution ng employer ay 250 for a total of 500 pesos. So yun yung PhilHealth na hindi natin pwedeng takasan kasi isa siyang batas na panukala ng ating gobyerno. It was been passed to bill by the Congress and has been passed into Republic Act by the President upon signing of the bill. So yun, nailathala din naging batas. So kailangan nating Sundin. sundin. Galit, galit. Nagagalit sa mga... Okay, so ano yung mga batas na may kinalaman sa PhilHealth? So eto. Ayan, yung Republic Act 7875. So hindi ko naman siya i-discuss lahat kasi masyado siyang mahaba. Ngayon, bibigyan ko lang siya ng overview na ang title nito ay An Act Instituting a National Health Insurance Program for all Filipinos and establishing the Philippine Health Insurance Corporation for the purpose. So, ibig sabihin nun, ang act ng o yung batas na ginawa ay National Health Insurance Program. Yun yung program na ginawa noong 1995. National Health Insurance Program. Ayan, yun yung title. Tapos, yung mag-i-establish ng purpose, kumbaga yung hahawak ng project ay yung Philippine Health Insurance Corporation o yung tinatawag natin na PhilHealth or PHIC. Ayan, PHIC. Ayan. So, noong 1995, naisabatas ang National Health Insurance Program na ang mag-organize or mag-establish para sa purpose ay yung PhilHealth. So, ayun siya. And yung ratification, ito yung amendments na ginawa sa PhilHealth, which is, yung title niya is Universal Healthcare Act. Dito naman, merong mga amendments na ginawa. Kasi noong 1995, medyo kulang pa. Nakukulangan pa ang government doon sa mga panukala doon sa National Health Insurance Program. So parang kulang pa daw, kaya meron pa silang mga dinagdag. Kasi, kailan ba to? 2013 yata. 2018. Ayun, 2018. 23rd of July, 2018. So, noong 2018, panahon ni Noynoy Aquino, nakita nila na ang PhilHealth ay medyo kulang pa. Kumbaga, hindi niya nakukover lahat ng mga Pilipino. Kasi noon, nung bago yung mag-2018, so hindi pa, yung iba sa atin ay hindi pa nagtatrabaho. Yung mga cover lang ng PhilHealth ay yung mga members lang. Yung mga informal members, tsaka yung mga formal. Pag sinabi natin formal tsaka informal, yung formal, sila yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa private corporation. Katulad natin, tayo mga formal tayo, formal members. Pag informal naman, sila yung mga
self-employed, mga tricycle drivers, mga farmers na contribute. Yes, tama. Tama. Okay, so, ayun, nakita ng ating gobyerno na ang mga nagbe-benefit lang sa PhilHealth ay yung mga members na formal tsaka informal. So how about the indigents? How about the PWDs? How about the senior citizens na hindi naman nagtatrabaho? So sinama nila yun. So ang purpose nitong amendment na to is inclusivity. To include all the people of the Philippines. Nagbabayad ka man or hindi. Pero may mga limitations. Yun yung nasa amendments, kaya pinasa to. So ngayon, yung PhilHealth ay ang coverage nun, all of the Filipinos na. Residing in the Philippines or residing abroad. Basta Pilipino. Indigents, Indigenous, kasama may mga AITA. ano pa? Mga PWDs na hindi nagtatrabaho, Mga bata. yes, mga bata. Pero yung mga bata dati kasama na yun as dependents noong 1995, Mga 18 below. 21 and below, 21 and below. kasama. Kasi dati, karamihan, 21 years old pababa is di pa talaga nagtatrabaho. So, included siya or pwede siyang gawing dependent ng Magulang. magulang or yung anak pwedeng gawing dependent yung magulang. So, yung dependency is up to 2 degrees of consanguinity. Ibig sabihin nun, yung relation mo doon sa dependent is 2 degrees. Yan. 2 degrees Celsius? Yes. Fahrenheit. So, sino may idea about consanguinity? Ibig sabihin nun yung linya ng dugo. Hanggang, Kunyari, ampon. yung father mo, anong degree of consanguinity mo At sa the father? first. Walang first. Ang first degree of consanguinity is ikaw. Ako, yung relation ko sa sarili ko is first degree of consanguinity. Yan. Ikaw, ano yung relation mo sa father? Second. Correct. Second, sanguinity. Pag nagkaroon ka ng anak, ano yung relation mo sa anak? Ilang First. degrees? Second. Pag sa sarili mo lang yung first. Second din. Second. Sa kapatid mo, ilang degrees kay EJ? 3. Third. Second. Ganito yung pagbilangan. Huh? Bigyan ko kayo ng Pero ba't hindi siya kasama sa pwedeng isama sa indigents kinemper? Bawal ko siyang tatlo pala, tama. Tama ka, tatlo. Ganito yung pagbilang ng degree of consanguinity. Kunyari ako yung ako si Tito Valen, father ni JJ tsaka ni EJ. Hindi ka naniniwala, ay ganun mo yung buhok mo. Ayan. So, ayan, father na. Happy? Ayun, so, kunyari ako si Tito Valen. Yung relationship ko kay JJI, Second. second degree. Hala, mali na ako. Oo, second. Kasi ikaw nga Sabi mo yung first, sarili. Wait lang. Ikaw yung first. Kung sino yung member, Kung sino yung member, siya siya yung first. Pero, Dependence- kung kaming dependence magkapatid, niya. pang third na. Feeling ko first, tatay, anak. Second Kaya is nga. kapatid. Kaya nga yun nga, parang first Wala. yung tatay at wait lang, kasi parang second yung magkapatid. Wait lang. Pero Ulitin bawal ko natin. siyang ilagay. Hindi ko siya pwedeng Oo, ilagay. hanggang first degree of consanguinity. Kasi ang pwedeng ilagay, anak mo. anak ko, pero dapat 21 below. Pag parents naman, 60 and up. Pero pwede siyang ilagay kung may disability kahit na wala pa sa 60. Pag parents. So yung kapatid na Hindi Ayan. pwede. Sorry naman. Sorry na mali ako. First degree pala yung father. Yung sarili mo is wala o hindi Parang counted. supreme. Supreme. So kung ako ulitin natin. Ito na, refresh. Reboot.
Breathe. You're doing better than what you think. So ayun. So sa consanguinity, halimbawa ko yung father, ako si Tito Valen, anak ko silang dalawa. Yung relationship ko kay JJ is first degree of consanguinity. Relation ko kay EJ, first degree din. Kasi pareho Kasi silang anak. isang linya lang. Isang linya yung relationship. Mhm. Pero si JJS tsaka si EJS, yung relationship nila is second degree of consanguinity kasi 1, 2. So second degree. Ganun yung pagbilang. Si JJ, kunyari anak niya si Miss Marge. Kunyari lang. Consanguinity. First mo siya kasi 1. Pero ako naman sa apo ko, Third. second. Kasi 1, 2. O, kasi anak niya eh. First kami. So 1 plus 1 is 2. Pyramid. Sa apo. Parang pyramid ang ano. Oo, para siyang pyramid scam. Pyramid ang scheme niya. So sa pamangkin niya, si EJ, Third. third. Kasi 1, 2, 3. So ganun siya. Third degree of consanguinity. Siya naman nagkaanak, Simon. So sila magpinsang buo. So ilan na? Fourth. Fourth. Kasi 1, 2, 3, 4. So ganun siya. So yung magpinsang buo ay fourth degree of consanguinity. So hanggang second lang daw ang sabi ng batas. Hanggang first. Hanggang first lang. Hanggang first degree of consanguinity. So yung second, hindi mo pwedeng ilagay, which is yung kapatid mo yon, or yung apo mo, or yung lolo mo. So para malinaw, anak lang talaga. Anak. Anak at magulang. Magulang. So yung relationship mo lang dapat is Anak at magulang. anak at magulang or legal dependent. Yung mga adopted child, Paano kung walang anak? Wala ang lalagay. Father. father or mother. Or pag meron kayong adopted child na legally adopted, pwede yun. So yung manugang hindi pwede. Kasi walang Hindi. line of consanguinity. Oo. Yung yung asawa mo ang maglalagay sa kanya. Mm-mm. Yung asawa ko yung maglalagay sa Oo. Manugang na eh. Yung Manugang asawa ng anak ko. Di ba? Ano ba? Di ba manugang or Ano ko son-in-law? Anak ng ano yung manugang? Manugang is asawa ng anak. Anak mo. Nanay ng asawa. Nanay ng asawa mo. Nanay ng asawa is manugang. Oo. Anak ng ng- asawa ni Jewel. Yun ang manugang ko. Oo, manugang. Manugang mo. Manugang, asawa. it is- Daughter-in-law. Daughter-in-law. So anong tawag sa'yo ng asawa ni Jewel? Hindi pa sila kasal. Tao sa akin, tito pa lang. Hindi, ibig sabihin pag naging kasal na. Tatay na. Tatay na. Manugang niya is yung asawa ng anak. Oo. Tama. Asawa ni Jewel, ang manugang Ang ni manugang Kuya. Biyanan naman. Biyanan yun. Ay. Tama, biyanan. Biyanan. Correct. Kala nyo kasi magulang ano. So yung mga in-laws, hindi kasama. Maguna. Pero di natin alam, baka meron ng mga amendments, baka sinama. Pero, Parang hindi. Kasi In-laws. ang mga nakalagay lang doon, nung nag-apply ako by ng birth certificate, ano? Oo. Kinuha. Bali, Na yung mga in-laws, mga adopted, may sariling pamilya na yun. anak, at saka magulang. Yun lang yung nakalagay. Basta bumuo ka na ng sarili mong pamilya, magiging first degree ka na din. May sarili ka ng membership. Kung Pero yung asawa mo is dependent mo. Pwede siya. Yung pala, yung asawa is Ikaw yung mag-ano. Pag Or asawa parang mo. you are Kasi one in the same person eh, sa batas eh, pag meron kayong marriage. Parang kayo binded together, so pwede mo siyang gawing dependent. asawa, anak, tatay. So is Spouse. pwede. Asawa, anak, magulang. Paano kung pareho kami nagtatrabaho? Mag-asawa. Pareho nyo magagamit. Depende sa inyo. Kuwari, siguro. Sino dependent namin? Anak, syempre. Anak at saka magulang namin. Magulang namin na 68 and above. Anak nyo na 21 years Below. below. Tama. Yung ang PhilHealth ngayon, yung nangyaring amendment na ginawang inclusive sa lahat, parang nang nagkaroon ng ng naging unfair sa mga nagtatrabaho. Hindi, okay na yun. Hindi, Unfair sa siya. halimbawa, Kasi Wala. na, pag hindi ka indigent,
tapos nawalan ka ng trabaho, hindi ka na magiging member ng PhilHealth. Ha? Hala, grabe no. Di-declare na lang ng indigency kasi kailangan ng indigency certificate galing sa barangay para maano ka. Pag hindi ka nakakapag-contribute sa PhilHealth, tapos hindi ka part ng indigent, hindi ka senior, hindi ka PWD, So, unfair. mawawala ka sa member. Kaya parang nagkakaroon ng parang naging unfair. Kasi yung mga indigent, hindi naman kailangan magbayad, pero nakaka-benefit. Paano yung mga nahulog mo? Ilan ba? Kaya nga Meron ba nakikita ko yan yung pumunta ako sa hospital sa Hagunoy, yung mga hindi nagtatrabaho, sila pa yung nabe-benefit ng PhilHealth. Oo, kasi dahil yan sa ating batas na inclusivity, which is the universal healthcare for all Filipinos, yun nga, lahat na. For example, yung Kuya Glenn, di ba? Wala siyang PhilHealth pero indigent siya. Naging libre yung ano niya lahat. Dahil Sa- sa'yo? Hindi. Dahil indigent. Ay, Dahil indigent. Pag member, the same treatment lang. Pag once naman na ang member, Same ang, member. ang member naman, kunyari tayo, na hospital, the same treatment. Kung naka-public ward din yan. Dapat no kung member may private Dapat. ward. Oo. Indigent Pero ka na lang, huwag ka na maghulog. dahil sa Philippine Constitution natin, doon naka-base yung mga batas, nandun yung Sir, equality legit yung PhilHealth. dapat Indigent? ng Huwag ka na maghulog. pagbibigay ng benefits ng gobyerno. Huwag mo lang bulugin yung akin. Indigent na lang daw sila lahat. Sir, diyan sa akin. Huwag nahulugan. Hindi, once Ganito. employed kasi makikita ng government, pag employed ka, na Oo. empleyado ka ng obligado kang maghulog. Oh, laban siya sa batas pag Hindi siya mo Pinontify mo yung hinulugan. document, tapos dineclare mo na walang sahod yung isang empleyado, kaya hindi mo babayaran yung PhilHealth niya. Meron siyang penalty doon sa batas. Yung mga penalties and Paano ba violations. malamang indigency? indigence. Pag dineclare ng barangay nyo na indigent ka, Kinukuha ang indigency Meron certificate. akong ganoon. Kumuha akong ganoon. Meron akong certificate na indigency. Hindi, ano yun, Parang nakakuha nga din ako Tsaka, sa every submission, bagong certificate yan. Hindi pwede na yung certificate 20 years ago or 10 years ago. Yun din Hindi, gagawin. nagbibigay silang blanco. Parin yung nga Blanco. pa ako nito. Oh? ng indigency. Sa barangay namin, nagbibigay. Thank you so much for Para the sa mga- indigency. Kasi nung Mga salamat. Hindi mga scholarship. scholarship at saka ng yung So unfair makukuha nga yun ni sa Kuya mga nagtatrabaho, no? You have the same benefits. Ayuda. Para sa mga ayuda. Pero ikaw lang nagbabayad, di ba? Mm-mm. Parang pinapaano natin yung mga tamad na tao. Kaya nga sila yung Pinapacify. umuha ng ganyan eh. Ay, hindi pwede kayo, Rolo. Kaya pa eh. Oh, go ahead, sir. Yung ganun kasi parang medyo unfair siya in the point of view ng mga direct contributors. Parang unfair siya. Pero in point of view ng government, kasi ang gusto naman ng government, according sa Philippine Constitution of 1987, na dapat yung government, yung tingin niya sa mga tao at pagbigay niya ng mga benefits is Pantay. pantay-pantay. So, lahat ng Na batas kinukuha natin sa doon mga may trabaho kasi nga nakabase. gawa nila. Dapat na hindi pantay-pantay. Hindi nila inagawa. Depende sa ginagawa mo para sa... Or depende sa contribution mo sa gobyerno. Pero yung batas na naipasa ay iyon, so kailangan nating sundin. Wala pang amendments, so hindi pa natin siya. Papalabasin nila na binigay kay ganun pero kinurakot lang nila. Yun yun! Yun yun! Sir Glenn, proceed. Tama, yun yun. Kasi So, wala silang alam. Sa mga wala kasi taga-gobyerno silang alam. natin dyan, mga senador, congressman, kung mapapanood nyo man ng video na to, siguro po masasuggest namin yung degree ng relationship ng isang member doon sa kanya pwede siyang pumili. Pag kunyari nagbabayad, kunyari ako example, member ako ng PhilHealth, nagbabayad ako ng contribution. I can choose who I can be included as dependent doon sa membership ko para at least obligado yung buong pamilya na merong member of the family na magtatrabaho talaga. Parang gano'n. Tama yung isang vlogger na ginagawa nating tamad yung mga tamad na Pilipino. Ayun. Ay, di ba? Ayun nga. Sana panoorin nyo Okay, mga go to. ba? So, meron tayong dalawang types of contributors. Ano nakailan? Sabi ko 20 minutes lang dapat eh. Dalawang types of contributors sa PhilHealth. Yung direct, tsaka yung indirect. Yan. Hindi natin pwedeng sabihin na indigents ay hindi nagbabayad kasi sila yung tinatawag nating sponsored members.
yung mga PWDs, mga senior citizens, nagko-contribute din sila kaso hindi sila directly nagko-contribute. Merong mga nag-i-sponsor sa kanila. At yung PhilHealth, yung nakakaalam nun kung saan nanggagaling. Ayun pala mo, lifetime member. Kala ko ba nawawala? Alin? Ay ano, lifetime member. Yung mga Direct contributors ay yan. classify into several groups. Yung employees with formal employment, like us, kasambahays, self-earning individuals, yung mga practitioner, halimbawa yung mga may sariling business, overseas Filipino workers, Filipino living abroad, and those with dual citizenship, lifetime members, all Filipinos with age 21 and above with capacity to pay. So, yun. So lahat yan mga direct contributors. Ibig sabihin nun, individually, nagbabayad sila or nagko-contribute or tayo nagko-contribute to the Ay, yung mga beneficiary nga ng Pantawid Gutong Pamilya Pilipino Program ay nagsusungya lang. Yung indirect contributors. Sir Ken, question, doon sa lifetime members, Ako nagtatawid lang na. lifetime members, ibig sabihin, contributor ka dati na nag-stop ka na ng contribution. Yes. Yung mga lifetime members, ito yung mga na-reach na yung age of 65. So pag 65, that's the time na mag-stop ka ng mag-contribute sa Yes. PhilHealth. Halimbawa, 64 nagtatrabaho ka pa, magbabayad ka pa rin ng PhilHealth. Kung di Pag ka 65 ka na, nagtatrabaho ka pa rin, Wala ka ng trabaho. hindi ka na magbayad ng Sa PhilHealth. indirect Paano na wala ka ng trabaho? Wala kang ano? Pag nagtatrabaho ka lang, ganon. So, yung lifetime, matatawag ka ng lifetime member. So, ibig sabihin ng 65 years old, last mo na payment ng PhilHealth, 66, 67 pataas, hindi mo na kailangan magbayad. Kasi, lifetime member ka na. Kasi Tsaka mamamatay ka forced na ng retirement ka na. Lifetime, may enjoy mo na ng 2 years. Oo. From 65 Kumbaga, hindi years natin old. mapahirapan. Pero baka magbabahay nyo Mga gawing senior paid. Pipila ka pa sa PhilHealth. Oo. Yes, Kuya Ro. Si Kuya Ro ang bagong member ng PhilHealth. Ano, Kuya Ro? May tanong ka? Wala naman sir. Wala. Ay, Okay. pero sabi online na daw, meron nang ginawang portal na. So, we have I-discuss yan ni Sir Glenn. indirect contributors, indigents identified by DSWD. So, yun yung mga kumukuha sa barangay ng Certificate of Indigency. Sila yung mga indigents na na-identify ng DSWD as indigent. Beneficiaries of Ayan, Patuloy mga Pamilya Program, yung mga nagtotongit. Yung mga nagpo-4Ps. nagtotongit. Mga Ito yung nagtotongit. mga beneficiaries ng 4Ps. Automatically members sila ng PhilHealth. Merong mga sponsors na nagbabayad ng contributions para sa kanila. Senior citizens, persons with disability or PWD, sangguniang kabataan officials, previously identified at point of service sponsored by LGUs. So yung nagbabayad dito yung LGUs. Yung mga nagtrabaho sa LGU, like halimbawa, mga workers na tumutulong Mga sa LGU, ayun. Wala nang babayaran ng Filipinos age 21 years old and above without capacity to pay premiums. kuryente. Ayun. Solo parent. Ayan. Sila yung mga indirect contributors. According sa ating batas. Hindi nakakura. Kasi napupunta. Batas Pambansa 11223. Republic Act number 123. 4 piece kahit hindi naman na nakaka-receive. Ngayon, ano ba ang benefit na makukuha natin sa PhilHealth? Bayad tayo ng bayad. Anong benefit na makukuha natin? Siyempre, hindi lang naman tayo dapat bayad ng bayad. Yung gobyerno natin, meron din naman silang mga programs na magbe-benefit yung mga members. Hala, ano yun? Indirect man or direct. So we have, Sana sila nagpapaliwanag niya. Chares! ito, inpatient benefits, outpatients, Zay benefits, SDG, and mental health. So yun yung mga classification ng mga benefits na pwede nating ma-avail sa PhilHealth. Sa inpatient, ibig sabihin ng inpatient, ano yun? Ibig Walang sabihin nun, pasensya. nasa loob ka ng ospital. Nasa loob ng hospital. Walang pasensya. Walang pasensya. Nasa loob ka ng ospital. Outpatient naman, tayo. Nasa labas. Nasa labas.
For example, tayo ngayon, outpatient tayo. Nagpa-check up lang. Nagpa-check up, nagpa-kuha ng dugo para i-check yung CBC, yun, outpatient. Kumbaga, Ay, mga walk. inpatient, yung mga nurse, gano'n. Hindi. Inpatient, yun yung mga Mga na-confine. nasa ward, Naka-confine. Ah, okay. Kala ko mga nurse. Meron mga benefits naman yan. Okay, ano naman yung Z Ayan. patient? Basta pag Mga Gen Z. na-hospital ka, pag Gen Z, mamaya, ito muna, sa inpatient muna. Pag na-hospital ka, na-confine, medyo malala. Merong mga fees or charges na binabayaran ng PhilHealth, kumbaga kino-cover nila. Hindi 100%? Hindi 100%. Masyado. 100% kung rational yung fee. For example, doon ka sa regular na bed na tulog, na ward, pero kung gusto mo ng air conditioner sa room, gusto mo ng bed na Private. private room, yun, hindi nila i-cover. Yung i-cover lang nila yung mga regular na binabayaran ng isang Regular service. Oo, yung regular service. Kaya ako sinabi dito na hindi lahat babayaran. For example, nag-request kayo ng malambot na fusion para sa mga bisita. May spa. Oo. Siyempre, merong additional fee yun. Hindi naman yun i-cover ng PhilHealth. Pero yung doctor's charge, PhilHealth yun. Yes. Mga doctor's fees, Oo. gamot. Merong mga accredited clinics, accredited hospitals, pharmacies, yung PhilHealth na sila yung nagpo-provide. Pag hindi accredited yung doctor, hindi accredited yung health clinic, tsaka yung Parang hospitals, i-claim pa, di ba? May hindi makiklaim kasi dapat accredited ng PhilHealth. So, kailangan natin hanapin kung gusto natin maka-avail ng PhilHealth, yung mga clinics, hospitals, and pharmacies na accredited ng PhilHealth. Tapos, regular services lang yung kailangan natin i-avail. Pag lumagpas tayo doon, Makakapili ka, baka mamamatay ka na. Credited ka. Credited. ayan. Pag hindi So, sa mo- outpatient naman, ano naman ito? Pa-check ups. Ayan, yung mga check-ups, yan yung mga ambulatory or outpatient surgeries. For example, si NG nung nakaraan, nadaganan yung paa niya ng motor. Di ba para siyang napilay? Pero wala namang bali yung buto. Ang nangyari lang is, yung parang may litid lang na naipit, kaya namaga yung paa. Hindi naman siya major injury. Hindi siya covered ng PhilHealth. Kasi pwede naman siyang, kumbaga yung mga, ano ba tawag dito? Mga operation or mga processes or yung services na ginawa kay NG Pero sabi mo, that wala time, kang binayan. wait, that time ay hindi covered ng PhilHealth kasi parang luxury lang siya. Kumbaga, halimbawa, yung anti-tetano, pwede naman siyang hindi na injectionan nun, kaya hindi na yan kinover ng PhilHealth. Yung mga parang cap price na lang or ano, na mga ginawa na operation, hindi yung kino-cover ng PhilHealth. Ang kino-cover ng PhilHealth kung kailangan talaga. For example, may naputol na buto doon or nag-crack, yun, ko-cover nila yon. Pero pag wala namang naputol na buo nag-crack, may naipit lang na litid at namagalang yung laman, hindi nila i-cover yun. Kumbaga, hindi siya... Pero yung hospital fees. Pero sabi niya hindi binayan. Sa first aid. Hindi kayo nagbayad. Yes. Bakit? Dahil naman sa panukalang batas ni NG. Bongo, Kasikap. yung Malasakit. malasakit. Malasa. Doon naman, Kasi- yun yung nag-cover. Hindi ko alam kung ano to ng ospital kung modus nila to, na Modus hindi yun. ilalagay sa PhilHealth para ilagay nila sa malasakit. Oo. Kasi napansin ko nun, bilang nasa tama naman tayong pag-iisip, di ba? Nakikita naman natin kung anong ginagawa nila dun sa loob. Kung magmamasid talaga tayo, mapapansin natin na parang meron silang ginagawa na kakaiba. Kasi bakit hindi nila Yung ilalagay amount. sa PhilHealth, tapos ilalagay nila sa malasakit? Tapos bakit sila charge ng charge ng mga hindi naman kailangan? For example, yung anti-tetano, wala namang
at gas-gas lang naman, bakit may mga ganoon? Hindi sila Tapos kikita hindi sa naman pala, hindi sila kikita sa ayun, PhilHealth. parang modus Paano po sila ng nakakapasok? hospital. So, wala namang kinalaman yung PhilHealth dito, Paano hindi makapasok na isang buwan, gano'n? wala namang kinalaman yung malasakit, mga ano. Sa Pero yung mga, Sa mga Pag mga hospital. ano, Yung mga- sa labor na 'yan, pag hindi Ano? makapasok. yung mga government employees, yun talaga. Kung merong butas, Ano kasi 'yon? Nilagyan nila ng Tinanggal ano, na kasi nila ang incentive sa PhilHealth. Dati may incentive ang PhilHealth na binibigay daw sa lahat ng hospital, kaya charge sila ng charge. Ngayon kasi wala na sa PhilHealth, sa malasakit meron. Kaya malasakit ang top priority nila na doon i-cover yung bayad sa hospital bills sa lahat ng isang pasyente. Tapos, ang PhilHealth ngayon, di ba nagkaroon ng parang red flag dahil sa parang anomalya ng PhilHealth. Mula noon, maraming hospitals ang kumala sa andun sa pagiging accredited ng PhilHealth. Kahit private, wala na, hindi na sila PhilHealth, pero may malasakit sila. Kasi ang malasakit, nandun ulit ang pera. Charge sila ng charge, may incentives pa. Cover lahat ng malasakit. Zero billing talaga under malasakit. hindi nasa ano talaga, nasa dun sa ilalim. Oo, Sa yun mga nag-work. sa ano sir, hospital, ano ba? Kasi malinaw naman Hospital- yung batas, kaso merong mga Kahit na member ka ng HMO. Actually, ako, sabi nila, nung nagpa-check up ako, kasali ko dati sa HMO. Sabi niya, may sakit ka ba sa baga at kailangan ng x-ray? Kukuha lang naman ako ng fit to work. Sabi niya, ba't papa-x-ray ka pa? Sabi niya, tinanong agad niya ako, sabi niya, may partner kayo? Sabi ko, opo. Gumanon siya. Kaya, nakulaan ko na pera-pera. Kasi nga, hindi lang ihi yung tines, kundi pati yung chest, kahit na hindi naman ako na naganan or nabalian, pina-x-ray ako. Tapos, yung sa ilong ko naman, inano ko, nilagyan ako ng blank na resibo. Walang price. Pero, parang ang ginawa lang, niresetahan lang ako ng antibiotic. Yun lang. Tapos, it's a best. pinapirma akong ganun, pero walang Pera-pera. nilagay ng ganun. Ganun nga. Nasaksihan ko din yan dati. Yung Lalo sa mga credit. nung nagbayad ng doctor's fee. Tapos, ang nakalagay, pinapirmahan yung parang sa PhilHealth, ay yung billing, para i-cover sa PhilHealth. Ang laki, tas ang laki ng amount. Tapos nakalagay doon kung ano-ano nilalagay nilang amount. Kung ano-ano mga services, medicines, o kung ano-ano pa dyan. Ganun. So going with the benefits, meron tayong tinatawag na ZAY benefits. Ano ba ito? Gen Z. Bakit siya tinawag na ZAY? Ibig sabihin nun, naandun na sa dulo. Iba sa alphabet yung ZAY nasa dulo. Ibig sabihin nun, mga sakit or karamdaman na Mamamatay na. yung mga terminal, Mamamatay na nga. Mamamatay sa terminal? yung mga pamatay na sakit, yun yung mga ZAY benefits. Ah, Cancer, 365. tumor, yung mga ganon. Tumor brain. Ay, daming utak nun. ayun. So yun yung mga siya, yung ZAY benefits. Ayan, mga acute lymphocytic leukemia, ganon, breast cancer, prostate cancer. Ay, kapatid ni Ina. Ayun. CKD, mga chronic Yan yung mga kidney ano. Mga disease. pakuha pala niya yung kapatid ni Ina. Bakit? May prostate cancer. Sinugod. Nasa Gen Z na Which siya. is benefit ni Kung member siya or Indigence. meron siyang indigency. Pwede siya kay Ina. Pero, ganito pala, kahit indigent ka, hindi automatically na member ka. Kailangan mo munang magpa-member. Which is madali lang naman. Merong online or merong pwede kang pumunta personally sa PhilHealth centers. So, ganoon. Pero- Kailangan mo muna magpa-member. Pag hindi ka pa member at wala ka pang PLN. 200 ID. Oo. Sa una, free lang siya. Sa una, free. Pero pag kukuha ka ng additional ID or replacement, yun, magbabayad ka na. Oo sir, wala Ba't akong sa akin binayaran ang nung una? una. Abi, Oo, wala kasi ka. una. Pero pag nawala yun, tapos kukuha ka ulit, may fee na siya. So yun, kailangan mo munang kumuha ng PIN or PhilHealth Identification Number para ma-avail mo yung mga PhilHealth benefits. So eto siya. Siningin agad ako. Sa breast cancer, ito yung may pinakamalaking nakukuhang amount Ay, may in terms of amount na kayang i-cover ng PhilHealth is yung breast cancer, which is yung pinakamalaki, yung maximum amount na pwede niyang ibigay, ayun, 1.4 million. Yun yung cap. Kumbaga, sa lahat nung mga benefits
na binigay ng PhilHealth in terms of money and amount, yun na yung pinakamataas na naibigay ng PhilHealth sa isang tao, sa isang case. So hindi siya kumbaga accumulating pala yung maximum Hindi siya, maximum amount. maximum amount yan. Accumulation ba hindi? Accumulation niya. Kasi yung breast cancer So lahat ng medications niya mula nung na-diagnose siya ng breast cancer from stage 1 to stage 4. stage 0. Stage 0 to stage 4. To stage Total, 4. ang maximum amount is 1.4. Ganun. Yun yung coverage. Ayan. Pwede nyo basahin na lang yan sa Paano tayo medyo magkakapera dyan sa PhilHealth, Sir Glenn? May ganong feature ba? Ay, ito, mamaya. Meron bagong panukalang batas ngayong 2026. Ayun. Pinarmahan nitong January. Ito yung sabi ko i-avail ko sana this week para ma-discuss ko on Monday. Kaso, na-advance. So, hindi ko pa muna siya na-experience. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Ayun. Dyan tayo para kikita naman tayo. Baka Okay, SDG related. Ano naman itong mga SDG related? Ito yung pang-apat na benefit. Ito yung mga outpatient malaria, HIV AIDS kasama sa kino-cover, TB dots, itong mga surgical contraceptions, yung pagpapalagay ng IUD, vasectomy, yun yung mga ganon. Yung sa animal bites treatments, yung pagkakagat ka ng aso, Pwede pala yun, ano? Ayun. Pwede pala yun eh. pwede yun sa PhilHealth pag nakagat ng aso. Pusa. Not credit there. Di ko alam pero dog lang kasi nakita ko dito eh. Pinapigay na pala. Siguro kasi Kasama rin yung bag. Hindi ako. ha? Binungkong mo yun. Sorry. Oo, basta nakagat siya ng may rabies. Kasi nabasa ko is dog, ganoon. Paano kung nakakagat siya ng tao? May rabies. Pag may rabies yung tao, pwede ka covered yata siya. Tapos yung mental health benefit. Baliw ba Yun naman yun. Ito naman sa mga, halimbawa, may, yung autistic, Autism? Autistic? yung autistic, yung merong autism. Halimbawa yung mga bata na kailangan ng program para Mongoloid. Ganun. may balik pa yung sanity. Ay, audition. May balik yung sanity. Meron mga ano yun, mga session yan, di ba? Yun, covered yun ng PhilHealth yung mga session na yun. Kunyari, solo parent ka, tapos meron kang anak na autistic. Yung mga programs doon para may balik yung sanity ng bata, covered ng PhilHealth. Yung mga session 1, session 2, di ba may mga session yun? Yun nga yun. Yun nga yun. Pulang-pulang nga yun, diba? Pulang. Yun, yung mga parang may autism. Or yung may mga ADHD. Pero dapat hindi lang siya basta ADHD na yung parang sabi mo lang, ay may ADHD. Hindi, kailangan siyang... Bakit pala magkakamukha? Kailangan siyang ma-check. I-check muna kung meron ba talaga siya na. Kumbaga may mga professionals na titingin na Sa truth. may siya, autistic siya. Kasi yung iba minsan dahil lang sa mga sa mga Dahil sa gadgets, miles. dahil lang sa mga nasa paligid. Yung stress, sir? Tama, no? Yung mga stress. Pwede yata yung stress sa mental health. All Filipinos are eligible to avail provided that they meet the following criteria. The psychiatrist at least 10 years old or neurologic age, all ages from Autism ang pinaka nila dyan, tinutukoy sa mental health. Ngayon yung pagkabaliw, ayun o, psychiatrist. Hindi naman baliw lang inaano ng psychiatrist. Yung mga Sa autism. mga kailangan mapipigilan pa yung mga mapipigilan pa na mapigilan mag-suicide, mapigilan yung or yung mga bata na kaya pang pagalingin from autism, covered siya ng PhilHealth. Okay. So, punta tayo sa Portal. ayan. So, meron online registration yung
merong online Access. access. Ako meron na akong online access. Ayun. So, easy lang naman yung pag-register ng access online. Kailangan lang ng common sense and Reading patience. And Common sense and PhilHealth patience lang. Reading comprehension. So, reading comprehension. Kung sinabi dyan na kailangan ng PIN, ang ilagay nyo ay PIN. Mm-mm. Ganon. Ano ba yung PIN? PhilHealth PhilHealth Identification Identification Number. So, ayun, punta tayo doon sa sinabi kong benefit, yung bago ngayon. Yun. Yun yung Hindi next nga, tayo. tignan natin kung Wala maganda. pa siya dito kasi bago pa lang, hindi pa siya Peperahan niya nailagay. naman. Yung yakap. Yakap, siya pala yun. Malasakit, yakap, ano kayo susunod? Just, Binoto natin yan kaya pala nagkaganyan. Hawak kamay. Ano ibig sabihin ng ano ibig sabihin Patay ng yun. yakap? Diba? Yaman ang kalusugan, Asaan? Ayan, yaman ng kalusugan PhilHealth Program. 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 Program is a government primary care benefits package formally consulta. Sila din naman may hawak talaga ng konsulta. Sila nga. Yung konsulta yan yung yung mga accredited hospitals, accredited pharmacies, accredited clinics. Sila yun. Consulta, yung free Yung yakap naman, Beso program. Beso program. Yakap muna is Kasi may Yaman ng community Kalusugan Program. Eto, sa Yaman ng Kalusugan Program, lahat tayo dito ay pwedeng mag-benefit. Ito yung pwede tayong magkaroon ng... Pero may dagdag bayad. Wala. Ayun. Libre siya. Up to 20,000 per year. O paano? Yun, hindi ko pa siya na-avail, kaya hindi mo pa ako paano. Pero ganito yung kailangan gawin. Unang-una, pumunta ka muna sa pinakamalapit na PhilHealth Clinic or Center, or kung kaya mo sa online, pwede yun. Tapos, Ba't hindi mo sinasabi sa akin? Nagka-apply ka? bago pa lang na. January pa lang. Tapos na-discover ko lang siya. Parang Ano past 2 nakita ko na weeks pa siya lang. dito Okay, Yakap. continue, Sir Glenn. Okay. So, ayun. So, paparegister ka doon. I mean, hindi register, kundi titingnan mo doon kung ano yung mga accredited na pharmacy na pwede kang maka-avail ng mga basic na gamot. Mga paracetamol, mga gamot sa yun yung mga nandyan. Oo, dapat bumili tayong ganun. Doon tayo bumili. Hindi nga bibili, libre nga siya ibibigay. Up to 20,000 per member per year. Di ko lang alam kung nag-accumulate to every year, pero assumption ko na on January ulit is 20,000 ulit. Kumbaga, kung hindi mo nagamit ngayon, Magiging assumption ko hindi siya magiging 40. Di ko lang alam. Di ko pa sure kasi wala naman siya sa batas na accumulated eh. Magtayo na tayo Basta ng to, pharmacy. nakalagay doon is 20,000 mag-avail ng worth 20,000 per na gamot. year. Ayun. So, ayun. Ano ba yung mga gamot na pwede nating i-avail? Tingnan natin. Ano, magbebenta na ako ng gamot. Doon sa Hagoon, tig 20,000 kayo ni April. 20,000 tayo April. Daming mabibili ng diet tabs tsaka BioFluid. Ay, may labo. Ito yung gamot list na pwede nating. Ayun, halos lahat yan yung binili natin. Hindi yan, mga anti-infections. lang to. Anti-infections pala yan. Hindi tayo bibigyan ng reseta. Albendazole, Puro amoxicillin yan eh. Ayun, oh. azithromycin, Puro antibiotics. Cephaloxin. Ayun po, amoxiclav. Puro antibiotics. Cefixime. Ito Oo, lang. ayan. Up to 20,000, libre natin yan makukuha sa Kasi mataas yan sa ano. pharmacy na accredited ng PhilHealth. Yun yung gamot. Pero kailangan ng reseta. Ay, kailangan ng Kailangan mo muna pumunta sa center. clinic pa-check up ka muna. Kasi i-claim mo muna kailangan mo muna nung siguro, nila, card. Recommendation. Kasi syempre, paano nila ma-monitor kung magkano yung nakuha mo, di ba? Hindi naman pwedeng pupunta ka lang doon sa botika tapos sasabihin mo na, i-avail ko yung yakap. Hindi nila ma-monitor. So kailangan pupunta ka so muna hindi sa pala center, pwede then magtayo ng doon ka lang pupunta sa pharmacy. Ba't parang antibiotic yung kailangan lang? Wala yung mga iba. Wala pa. Hindi pa tapos. Hindi lang siya Meron pa yan. nilagay dyan. Pero doon sa mga nabasa ko sa mga
mga pinost ng PhilHealth na mga videos. Kasama dun yung mga basic na gamot. Hindi lang antibiotics kasi. Ano naman natin tong antibiotics? Oo. Kunyari, may lagnat. Pero dadaan ka muna sa clinic. Pa-check up muna. Antibiotics pag nagkatulog. Ah, ganun. Oo. Nagkasugat tapos na-infect yung sugat. Antibiotics. UTI, na-infect yung yung uterus. Na-infect yung daanan ng ihi, na-infect Huwag nyo nang asahang i-avail yung mga ganyang anti-infectious. Oo. Kala ko yung mga basic. Meron din. Oh, ito, laboratory. Ayoko na laboratory para kung mamamatay na ako. Hindi naman laboratory na. Ito yung mga CBC. Yan. Ay, pwede yan, CBC? Oo. CBC. Ayun o, pang sugar. Oo. Fasting blood Ito yun, sugar. Actually, Blood lahat sugar. na yan kinuha. Creatinine. Pwede mo pala yan eh. Di ba creatinine? Lahat daw yan, nasa list ni Sir Eli, tsaka puro pula. So, meron na. Urinalysis. O sa mga babae, pap smear. But Pwede pala yan. Covered siya. Pecalysis, para... Sa mga tae, fecalysis. fecal Hmm. blood. O, paano yan i-avail para makatipid Punta naman sa ng clinic center. 1,000 per 3 Tapos months? sila yung magpo-provide nung... Yung sarili na dala mo sa Sila yung magbibigay ng referral. Hingi lang na form ka na. O magbibigay sila siguro ng form. Di ko pa ito na Ano experience, ibig sabihin pero ng- ganun yung assumption ko na parang siguro pupunta ka ng clinic Lipid para profile. kumuha ng form, CBC. tapos referral, tapos lalagay doon kung saan ka clinic pupunta or hospital. FPS. Tapos papakita mo yun. Pipila ka ng mahaba Project para 7. ma-avail mo to. Clinic, Ayun, si ganun Clinic yung ka, naano ko, accredited ng PhilHealth na ata sila, no? Oh, yung dito, assumption. no? Oo. Consulta din sila, di ba? Dito sa Project 7 Ang na. Project 7. Marami dito sa Quezon City yung mga Clinic accredited. Kasi may logo sila doon ng Consulta at saka PhilHealth. Ayan. So yan yung mga yakap Kasi nung nag-avail ako. program. Kaya free. So ayun. Ayun So yung members. Hmm? Sino yung mga pwede? Ayun tayo yan. Wala yung pap smear sa 1-year-old hanggang 9 years old. Oo. Naka-X Iba talaga siya. yan, ibang pap smear check. Oo, kasi 10 to bata. 19. 10 to 19 years old. 10 to 19 pwede nang magpa-pap smear. Iyan Pero members ano lang. Kasi nireregla na eh. Pag blue, pag naka-blue, ibig sabihin nun, wala nang masyadong kailangang requirements. Kumbaga, readily available na yan pag blue ang check. Pag yellow naman, for specific age, risk groups use with risk factors. So, kailangan pa ng form doon sa kailangan pa ng Baka kasi check. meron siyang... Kailangan pa i-check nung PhilHealth or nung professional kung bibigay sa'yo yung laboratory test. Katulad nito, lahat to. Tingnan natin dito. Ano tong... Yung pops Hemoglobin. ginagana. Eto, hemoglobin test. Hindi. Kailangan muna ng... 1C. Ano yung hemoglobin test? Ipapasok mo. Oh, matas din. Sugar yun for 3 months. Creatinine din wala nang Hindi, meron pa. kailangan. Creatinine, kailangan ng professional referral. Ang wala lang masyadong requirements, diretso ka na avail is yung naka all Chest. blue. Ah, Ano ba yun? X-ray? X-ray. Ang X-ray? Ay, oo nga no, chest X-ray. Ayun wala nang Just x-ray. diretso na Pero kailangan mo muna na yan pumunta sa clinic. Sa clinic, tapos kukuha ng referral, tapos Pap smear. titignan mo kung saan ka i-refer na Ibubukang clinic. gagawin. Tapos siguro i-present mo sa clinic kung ano yung binigay sa'yo ng PhilHealth Pwede ko mo i-avail na yan lahat. Pati yung Pwede. pap smear. kailangan ng recommendation Oo, galing recommendation. Ah, Siguro, monitoring para na dumaan talaga siya sa process. Pap smear, pwede nating i-avail. Oo. pap smear. Di ba pap Ano, smear? sige nga Sir Glenn, screenshot mo yan, pasend ako sa group. Para mas makita. Control. Maano ato yan eh, control copy. Right click, Home tapos S. copy. Home ship S. Hindi. Huwag na Hindi, screenshot. alam Copy na lang O image. kahit yung ano na lang, yung website. Mas malinaw sir kung i-copy image. Sige, anong gagawin? Right click. Right click. Or eto lang, PhilHealth yan Gov na lang. Yakap. Ganun. I-copy mo yan Sir Glenn and send sa group.
ayun. Diyan nagtatapos ang ating presentation. Yung may mga question about sa PhilHealth. Yung mga kaninang na-discuss natin, ano yung question nyo doon? Yung hindi kayo makasingit. Baka meron kayong question about sa contribution. Bakit ganun yung contribution nyo every month? Sino may question doon? Wala naman, kasi sabi mo 2.5. Yung pag-check kung nahuhulugan ng pinulik yung inyong mga Ayun, payroll. online siya. Online. So ayan, eto yun na. Section number 10, Ito yung mansama. premium contributions for direct contributors. Premium rates shall be in accordance with the following schedule and monthly income floor and ceiling. So, habang tumataas yung taon, tumataas din yung premium rate. Pero wala na siyang 2026 mataas dito sa table. So, ibig sabihin nun, eto na yung cap. Ito na yung base cap. So, yung income floor dito na minimum is 10,000. Diyan magpo-compute ng 5%. So, ibig sabihin nun, pag 10,000, Every 10,000. hindi every 10,000, 10,000 lang. For 10,000, 500 pesos. So, ibig sabihin nun, 250 sa iyo, 250 sa employer. And yan yung ibig sabihin ng ating table. Table of content. Ayan. Sino may question sa contribution? Wala naman. May katulad din ba yan, Sir Glenn, ng sa na pwede kang mag-add ng hulog? Hindi. Hindi, ba't ka mag-add ng hulog? Hindi ba sa pag-ibig pwede siyang Okay, the question is, para tumaas yung parehas ba to ng pag-ibig na kung gusto mong mag-MP2, mag-MP2 ka, magdadagdag ka ng hulog? Kunyari, sa pag-ibig di ba may ganun MP2? Oo, pero yung... Dito mag-a-add ka ng contribution. The question is, bakit gusto mong magdagdag ng hulog? For investment purposes. Hindi, kunwari parang... Di ba merong mga limitations lang and ma-avail mo kapag ganito lang nangyari sa iyo. Eh kung gusto mo parang maging full Para mas maraming covered. Hindi siya ganoon. PhilHealth does not work like that. Yung parang yung parang dadagdagan mo yung hulog mo sa kung ano yung require lang na hulog sa'yo para ma-avail mo yung mga mas Others. matataas. Kasi under Philippine Constitution, ang role ng government is equality. Kumbaga, equal yung ano ba tawag dito? Kung paano mo sila tratuhin yung people, ang Philippines. Dapat pantay-pantay. Malaki man yung ambag mo sa PhilHealth or natin sa PhilHealth, same lang ang benefits na makukuha ng bawat isa. Sahod mo man ay 10,000 per month, sahod mo man ay 20,000 per month, 30, 40, 50. Magkakaiba yung hulog nun. Kung gusto mong madagdagan yung hulog mo, Tataas yung kailangan mo munang itaas yung sahod mo. Kasi doon magbe-base sa sahod mo yung hulog. Grabe naman yung no? Pero sir, follow-up questions in relation sa ni EJ, sa question. May dividends ba to? Wala. Wala siyang investment? Wala. Para siyang insurance lang. Na pag naghulog ka ngayong buwan, covered ka lang. Covered yung health. Membership lang talaga siya. Yes. So, Covered kung hindi mo lang nagamit within your entire life, thank you to the government. Para lang siyang insurance. So bilang Kung- bilang contributor or premium member ng PhilHealth, ang base sa kaninang diniscuss mo na yakap at saka yung konsulta para ma-maximize natin ang ating hinuhulog, every year pwede tayong mag-avail ng free check-up para sa ating condition ng dugo, Exactly. thai, at kung ano-ano pa, parang general check-up siya. I-avail, yun yung parang no? Got it right. Yes. May We are on the same page. So, ayun. So, kung yung binayad mo, Sa ego. mawawala lang yun ng parang mula kung hindi natin gagamitin. Para siyang insurance. Yung binayad mo is yung health insurance. Kumbaga, assurance na sakaling magkasakit ka,
merong tutulong sa'yo na magbayad for the fee or charges ng hospitals. So hindi siya mag-accumulate. Yung kailangan mo lang is magbayad monthly, tapos huwag mangamba na baka meron kang bayaran na malaki sa hospital. Alright.